ating mga Biblia sa Efeso chapter 4. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Efeso chapter 4, verses 15 and 16. Tayo po ay manalangin. Panginoon, humihingi po kami ng liwanag na maunawaan at i-apply sa aming mga puso ang mga katotohanan na aming maririnig. Maging gracious ka sa amin, Panginoon, alang-alang sa luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin verses 15 and 16. Verse 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Nasa huling parte na po tayo ng pag-aaral natin ng isang major section ng sulat ni Apostol Pablo sa Efeso. Ang sulat ni Apostol Pablo sa Efeso ay meron pong 4 na main sections. Sa chapter 1, nakita po natin ang pagbibigay papuri ni Apostol Pablo dahil sa kaligtasan na nakamit ng Triune God, at sa bandang huli ay dalangin niya na maranasan nating mga Kristiyano ang kaligtasang ito. Sa chapter 2 naman, ipinakita sa atin ni Apostol Pablo ang doktrina ng kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos sa individual na tao o mananampalataya. Sa chapter 3, verse 1 hanggang chapter 4, verse 16, nakafocus si Apostol Pablo sa church. At ang remaining chapters ay tungkol naman sa moral exhortation sa kung papaano tayong mga Kristiyano dapat tayong mamuhay. At umpisahan natin yan, Lord willing, sa susunod na linggo. Sa pagtatapos natin sa major section na ito, mahalaga na maunawaan natin ang layunin ng Panginoon sa kanyang gawang pagliligtas. Ang dahilan kung bakit may church ay mayroong corporate dimension ang pagliligtas ng Diyos sa bawat individual. Nililigtas ng Panginoon ang bawat individual na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus upang idala sa kanyang iglesia, dahil ang layunin ng Panginoon ay mag-create ng bagong humanity na mapapasailalim sa pamumuno ng ating Panginoong Yesus. Niligtas tayo ng Panginoon, tayong mga mananampalataya, upang maging parte ng pamilya ng Diyos, upang maging miyembro ng katawan ni Kristo, upang maging parte ng templo ng Panginoon kung saan magdudwell ang Holy Spirit. Na ang lahat ng ito ay tumutukoy sa church. Dahil sa kasalanan ng unang Adan, ang lahat ng tao ay nagkasala na kasama niya. Ang tao ngayon na nilalang ng Diyos para mabuhay para sa glory ng Panginoon, tumalikod, nagrebelde at nabuhay para sa kanyang sarili. Sa biyaya ng Panginoon, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang pangalawang Adan, ang Panginoong Yesus, upang sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at perpektong
pagbabayad kasalanan sa krus, na ang sino mang manampalataya ay ma-restore sa original design ng Panginoon, isama sa iglesia at mag-create ng bagong humanity kung saan ang bawat isang mananampalataya ay sinishape ng Diyos sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya kay Jesus, ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Dahil sa iyong mga kasalanan, ikaw ay papunta sa kapahamakan bilang bayad, penalty ng iyong mga kasalanan. At hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Tanging ang Panginoong Yesus lamang na Diyos na nagkatawang tao, sinunod ng perfect ang mga kautusan dahil hindi mo kayang sundin. Nagbayad ng kasalanan sa krus, natikman ang impyerno sa krus bilang kahalili upang kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kasama sa pagkatawag ng Panginoon sa iyo, ibibilang kanya, isasama kanya sa kanyang iglesia. Kaya sa ating pag-aaral sa chapter 4, nakita natin na ang goal ng Panginoon sa kanyang church ay para maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Napakahalaga bilang isang iglesia na alam natin kung ano ang pinaka-importanting layunin ng Panginoon para sa kanyang church upang maiwasan natin ang sumuntok sa buwan. Masipag tayo pero hindi natin alam kung ano ang ginagawa natin. Maiwasan natin ang madistract sa maraming lehitimong gawain sa loob ng iglesia. Importante ang evangelism. Importante ang mercy ministry. Importante na maging salt and light tayo sa mundong ito, pero hindi iyan ang main purpose ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang main purpose ng Panginoon sa kanyang church ay ma-shape tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. At kung alam natin at malinaw sa atin ang layuning ito, ma-ifocus natin ang lahat ng ating resources, ating lakas, ang ating manpower, ang ating salapi sa pinaka-importanting layunin ng Panginoon para sa ating iglesia. Ito ang maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sa verses 14 and 15, nakita natin ang dalawang katangian ng isang lumalagong iglesia. May doctrinal stability sa chapter 14 at lumalakad na ipinamumuhay ng magkasabay ang pag-ibig at katotohanan. Nakita natin yan sa unang parte ng verse 15. At makikita natin muli kahit sa dulo na si Apostol Pablo, mag-progress na naman ang kanyang mind. Sasabihin na naman sa atin kung papaano natin makakamit ang Christ-likeness. Ang klase ng buhay na kaya natin pagsabayin ang pag-ibig at katotohanan. At ipapakita niya ang body life sa loob ng iglesia. Anong klaseng buhay dapat meron sa loob ng iglesia upang makamit natin ang Christ-likeness na ito? Merong dalawang paraan at ito ang ating titignan. Una, merong vertical relationship, ang ating personal na relationship sa Panginoong Yesus. Pangalawa, meron tinatawag na horizontal relationship, ang ating relationship sa bawat isa, ang fellowship natin sa bawat isa. So tignan natin, ang una, ang vertical relationship, ang relationship natin sa ating Panginoong Yesus. Basahin po natin sa verse 15. Kundi humahawak sa katotohanan ng may pag-ibig,
lumalago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo. Sa makatuwid ay si Kristo. Sa unang part ng verse 16, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat, na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ang growth ng church, unang-una, nakabase yan sa ating individual na relationship sa ating Panginoong Hesus. Mahalaga na magkaroon tayo ng picture. Paano ba nangyayari ang growth upang ma-appreciate natin kung gaano kaimportante ang personal na ugnayan natin sa ating Panginoong Hesus. Si Martin Lloyd-Jones, siya nagsabi na dapat ang growth nating mga Kristiyano kailangan proportional, symmetrical. Una, ang sabi niya, kailangan lumalago tayo sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Sa mga bago-bagong mananampalataya o bago-bagong nakakarinig ng salita ng Panginoon, siguradong nahihirapan ka na i-connect ang iba't ibang katuruan na iyong naririnig. Pero kung ikaw ay magpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Panginoon, darating ka sa punto na ma-appreciate mo ng malinaw, maunawaan mo ang salita ng Panginoon dahil mag-grow ang iyong knowledge. Mag-grow ang iyong kaalaman sa salita ng Panginoon. At bawat mananampalataya, dapat sa bawat taon na lumilipas, dapat parami o palalim ang ating pangunawa sa salita ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So kailangan mag-grow ang ating pangunawa, kaalaman sa salita ng Panginoon. At kasama rin dito, kailangan mag-grow tayo sa ating emotions. Kailangan habang lumalago ang kaalaman natin sa pagliligtas ng Panginoon sa atin, sa pag-ibig ng Panginoong Yesus para sa atin na makasalanan, kailangan kasabay dito, tumataas din ang level ng appreciation natin sa pag-ibig ng Diyos. Tumataas din dapat ang level ng enjoyment natin sa pag-ibig, sa mercy at grace ng Panginoon sa atin. Nararanasan natin ang ganito kapag nanonood po tayo ng palabas sa TV. Kung saan, halimbawa, may isang ina na sa kabila ng pagrebelde ng kanyang anak ay iniligtas pa rin niya ito sa kapamakan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Kapag napapanood natin ang ganitong drama sa TV, hindi natin maiwasang mapaiyak. Maudyukan ang ating emosyon. Maramdaman natin ang pag-ibig ng ina sa kanyang anak. Matunaw ang ating puso. Mamangha tayo sa pag-ibig. Sa ating mga Kristiyano, habang lumalago ang kaalaman natin sa pag-ibig, pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, kailangan tumataas din ang level ng pagkamangha natin. Kailangan makita natin ang ating sarili na nagiging madali ngayon para sa atin na pumatak ang luha natin dahil naudyukan ang ating emosyon. Tumataas ang level ng enjoyment natin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mas lalo nating nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Isang mahalagang paraan upang sukatin natin ang ating individual spiritual strength. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang nararamdaman mo
kapag nakikita o pinag-aaralan mo ang pag-ibig, ang mercy, ang grace ng Diyos sa iyo na iniligtas kanya na isang makasalanan. Ano ang iyong nararamdaman? Ano ang iyong reaction? Kung naririnig mo ang pag-ibig ni Jesus at wala kang reaction, pero kapag nanonood ka ng drama sa TV, ay napapaiyak ka, ibig sabihin, hindi mo naunawaan ang pag-ibig ni Jesus. Regardless kung gaano karami ang iyong alam, kung gaano ka-precise ang iyong kaalaman sa salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin, matigas ang iyong puso. Nakakalungkot, ito ang kalagayan ng maraming mananampalataya ngayon. Masipag sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, masipag sa paglilingkod, pero hindi nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Kaya hindi mo makikita ang Christ likeness. Merong imbalance. So kailangan din lumago tayo sa ating pag-uugali. Mag-grow tayo sa ating pag-uugali, sa ating karakter. Kamukha ng ating Panginoong Yesus. Kapag lumalago ang kaalaman natin sa salita ng Panginoon na nakasentro sa pagliligtas ng Diyos sa atin na makasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, at lumalago din tayo sa karanasan. Nararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kasama dito, mababago ang ugali natin. Mababago ang pag-uugali natin. Magkakaroon tayo ngayon ng idea sa kung paano tayo sinishape ng Holy Spirit. Kapag sa ating pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Panginoon, lumalago ang ating kaalaman sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, at lumalago din tayo sa pagkamangha at enjoyment ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na ako na makasalanan ay minahal ng Panginoon, kung ano ang degree na namumove ang ating emosyon at affection kapag naririnig natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na makasalanan, yun din ang degree na ang pag-ibig na ito ay magmamanifest sa ating buhay. Sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Kapag sa ating meditation ng pag-ibig ng Diyos sa atin, namamangha tayo sa extent na ang Diyos dumating sa punto na kahit ang kanyang anak kaya niyang ibigay para sa akin na isang rebelde, na napapaiyak tayo kasi ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa akin, pero hindi natin siya kayang pagkatiwalaan. Nakikita natin ang beauty at goodness ng pag-ibig ng Diyos na para sa atin na undeserving, kung ano ang degree na namumove ang emosyon natin, kung ano ang degree na namamangha tayo sa pag-ibig na ito, yun din ang degree na magmamanifest yan sa buhay natin. At i-apply mo yan sa lahat ng mga Christian graces. Ganyan tayo binabago ng Panginoon. Ang pagbabago, hindi po yan nagmumula sa labas. Hindi natin pwedeng pilitin ang ating sarili. O maging patient ka sa iyong kapwa. O magpatawad ka sa iyong kapwa. O mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi natin pwedeng gawin yan. Magiging hipokrito lang tayo. Ang pagbabago nagmumula sa ating puso. Kapag ang ating puso, dahil sa exposure natin sa Word of God, exposure natin sa mga katangian ng ating Panginoong Yesus, sa kanyang biyaya, sa kanyang mercy, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang wisdom, kapag na-expose tayo sa ating Panginoong Yesus at namamangha ang ating puso,
Nag-worship ang ating puso. Namumove ang ating affection, ang ating emotion. Yun ang degree na makikita natin. Magmamanifest din sa ating buhay. Na this time, hindi man natin pinipili, pero kaya na nating mahalin. Kahit ang ating kaaway. Kasi nakapokus tayo sa pag-ibig. Nararamdaman at nararanasan natin ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Hindi ba sa ating pag-aaral, ang humility, hindi yan pwedeng maging main target natin. Ang humility byproduct lamang ng pagtingin natin sa humility ng ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, iniwan niya ang glory ng langit. In-embrace niya ang limitasyon ng pagiging tao. Itinago niya ang glory niya, kaya hindi siya nire-respeto, pinaniniwalaan kasi walang glory. Hanggang sa krus, in-embrace niya ang paghihirap at kahihiyan para kanino? Para sa akin na makasalanan. At kapag nag-dwell ng matagal ang ating mind, ang ating heart, dumating sa punto na ma-appreciate ko, ma-move ang ating emotion, alam niyo po ba, makakalimutan ko ang aking sarili. At mali-develop ang humility sa aking buhay. At hindi ko yung gawa-gawa. Kasi ang pagbabago nagmula sa loob, papunta sa labas. Napakalayo sa kaparaanan natin. Nag-uumpisa tayo sa labas. At nagpapakita tayo ng kabanalan sa paglabas, pero bulok naman ang loob-looban natin. At kung ano ang gusto nating i-develop na Christian graces, isa-isa, kailangan nating pag-aralan, i-meditate, kailangan ma-move ang ating emotions, ma-appreciate natin, mag-worship tayo, hanggang sa lalabas yan sa ating pamumuhay. Ngayon natin maunawaan ang proseso. Nagre-require ng hard work. Hindi ka lang uupo araw-araw para magbasa for the sake lang na magbasa. Kailangan mong maunawaan kung ano ang binabasa mo. At kailangan mong i-connect sa kung sino ang Panginoong Yesus. At kung paano niya ginamit ang kanyang mga katangian para sa ating kaligtasan. At kung ang Panginoong Yesus banal, tayo ay makasalanan dahil opposite tayo at malungkot ang ating mga puso, mag-repent tayo sa ating kasalanan at makita natin ang beauty ng Panginoong Yesus, mamangha tayo sa beauty ng ating Panginoong Yesus, doon nag-i-start ang pagbabago na ginagawa ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Ang point na gusto lang nating makuha, nangyayari ang pagbabago, ang paglago natin sa wangis ng ating Panginoong Yesus kapag tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Yesus. Ang personal na ugnayan natin sa ating Panginoong Yesus. Sa John chapter 15, verse 5, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin at wala kayong magagawa. Kung papaanong ang isang sanga ay organically connected sa puno, ang ibig sabihin, ang buhay at paglago ng sanga, nakadepende yan sa buhay na nanggagaling sa puno na dumadaloy sa sanga. So, ganun din sa ating mga Kristiyano, kapag nananatili tayo sa ating ugnayan araw-araw sa Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng kanyang salita at panalangin, ang buhay ng Panginoong Yesus ay dadaloy sa ating buhay. Magmamanifest ang growth, ang power sa ating buhay. Pagdating sa ating physical na katawan, alam niyo po ba na ang bawat parte ng ating katawan ay connected pala sa ating brain? Nababasa ko lang.
Ang brain natin ang nagbibigay ng utos, ang nagbibigay ng energy para paggalawin ang bawat parte ng ating katawan. Si Martin Lloyd-Jones, bago siya naging pastor, siya po ay isang medical doctor. Kaya napakaganda ng kanyang explanation. Ang sabi nga, kahit ang pinakadulo ng ating daliri, merong ugat yan na connected hanggang sa ating brain. Merong ugat yan na una, dadaan yan sa ating spinal cord. At sa ating spinal cord, merong mga ugat na nag-uugnay sa ating brain. Kaya kapag inutos ng aking brain na paggalawin ang aking kamay, gagalaw yan. Kasi connected yan sa aking brain. At ang lahat ng parte ng ating katawan, connected. Ang brain ang nagbibigay ng signal, ang brain ang nagbibigay ng energy, ang nagbibigay ng command, upang ang bawat parte ng ating katawan ay gumalaw. At gumalaw ayon sa kagustuhan natin. Tayong mga Kristiyano, ang church na ito, ang pinakaulo natin ay ang ating Panginoong Yesus. At ang bawat isa sa atin ay connected sa Kanya. Kapag lumalago tayo individually, dahil sa pamamagitan ng ating personal na ugnayan sa ating Panginoong Yesus, merong supply ng energy, ng power. At kapag nag-utos ang ating ulo, ang ating Panginoong Yesus, susunod ang bawat miyembro. Pero alam din natin ang kabaliktaran. Nangyayari din ang tinatawag na paralysis. Na kapag ang isang tao na paralyzed, merong parte ng kanyang katawan na hindi magpa-function, hindi gagalaw. Ano ang nangyari? Ang ibig sabihin, merong mga ugat dyan na barado o damage. Kaya hindi nakakakuha ng signal mula sa kanyang brain. Kaya hindi makagalaw kung ano man ang parte ng katawan yan. Maraming mga Kristiyano ngayon nakakaranas ng spiritual paralysis kasi merong baradong ugat na nag-uugnay sa Panginoong Yesus. Ang susi upang maranasan natin ang tunay na paglago sa pananampalataya, siguraduhin nating walang nakabara sa ating ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Hindi ang ating pamilya, hindi ang ating trabaho, hindi ang kayamanan. Dapat walang nakabara. At siguraduhin natin na ang mga ugat na nag-uugnay sa atin sa Panginoong Yesus ay malusog. Siguraduhin natin na meron tayong daily devotion ng word, prayer. Maraming mga Kristiyano nakakalungkot, nakaugnay sila sa ministry, hindi sa Panginoong Yesus. Nakaugnay sila sa church, pero hindi sa ulo ng church. Kaya walang growth. Nag-uumpisa ang malusog na ugnayan natin sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng regular na paglalaan natin ng oras sa salita ng Panginoon, sa prayer, sa fellowship natin sa Panginoon, araw-araw. At ang ganitong quiet time, nagre-require yan ng hard work. Nagre-require ng hard work. At ginagawa natin ang lahat upang walang maging hadlang sa ating quiet time sa Panginoon araw-araw. Pagsikapan natin, lumago tayo sa kaalaman, sa karanasan, at sa pag-uugali sa pamamagitan ng malusog
regular, palagian na ugnayan sa ating Panginoong Yesus. At ang Holy Spirit ay kikilos sa ating mga buhay. So verse 16. Na sa Kanya ang buong katawan, ito yung resulta kapag nakaugnay tayo sa ating Panginoong Yesus. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Sa ESV, mas maganda po ang pagka-translate. Basahin ko po. From whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped. Ang bunga ng isang lumalagong ugnayan sa Panginoong Yesus, tayong mga mananampalataya sa loob ng iglesia, nagkakaroon tayo ng smooth, maayos, merong harmony at loving relationship sa bawat isa. At ito ang picture na ginamit ni Apostol Pablo. Pinalintulad ni Apostol Pablo ang ugnayan ng bawat parte ng ating katawan. Sa ating katawan pala, marami tayong mga joints. Na ang joints pala natin, ito ang nag-uugnay sa bawat buto natin. At ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, dahil dati siyang medical doctor, sa bawat joint, ang sabi niya, merong cup sa isang buto. At sa kabilang buto naman, merong ball. At ang sabi niya, ang surfaces ng to, smooth, sabi niya. Kaya kapag nag-move, walang friction. Kaya kapag inikot ko ang aking kamay na ganyan, walang friction. Smooth. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, parang ganyan. Tayong mga mananampalataya, merong joint na nagpo-connect sa bawat isa sa atin. Ito ang Panginoong Yesus. At kapag maayos ang ugnayan natin sa Panginoong Yesus, ang isang epekto niyan, magiging maayos din ang ugnayan natin sa bawat isa dito sa loob po ng iglesia. Hindi natin sinasabi na mawawala ang problema sa church, na wala nang magkakasala sa atin, na wala nang mananakit sa atin, wala nang mag-aabuso sa atin. Hindi po. Hanggang nandito tayo sa mundong ito, palaging nandyan ang remaining sin, ang kasalanan. Ang sinasabi natin, ganito po. Kapag lumalago tayo sa ating personal na ugnayan sa ating Panginoong Yesus, magkakaroon tayo ng humility. Di ba pinag-aralan natin? Ang humility na makalimutan natin ang ating sarili, at kapag nakalimutan natin ang ating sarili, iuunan natin ang kapakanan ng iba. Hindi importante kung paano tayo tinatrato. Ang importante kung paano natin tatratuhin na maayos, paglingkuran ang ating kapwa. Kapag nag-grow tayo, madidevelop ang meekness. Hindi ba? Napag-aralan natin yan. Na kung merong sisira sa atin, pagdating sa ating personal na interest, hindi tayo gaganti. Titiisin natin. Pero pagdating sa interest ng Panginoon, interest ng ating kapwa, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Madidevelop ang patience. Na meron tayong kapasidad na kargahin ang burden na dulot ng ibang tao sa atin. Pero hindi nagbabago ang postura natin sa ating kapwa na naglilingkod at umiibig sa ating kapwa. Magpaparaya tayo sa isa't isa. Ang ibig sabihin, tinatakpan natin, hindi natin ini-expose. Tinatakpan at pinapatawad natin ang kasalanan ng iba sa atin. Ito ang spiritual growth na sinasabi ng Bible. At ito rin ang kailangan natin upang magkaroon ng harmony at loving relationship sa bawat isa sa kabila ng maraming kasalanan, sa kabila ng maraming burden o paghihirap na dulot ng ibang tao sa atin. Makakaya natin tanggapin ang mga iyan na nananatili ang pag-ibig, ang harmony sa relationship natin kasi nandyan yung mga graces. Graces. Bunga ng banal na espiritu sa atin.
isang mahalagang prinsipyo at huwag nating kakalimutan ito. Kapag nagkakaroon tayo ng problema sa ating kapatid sa loob ng church, kung hindi ka pa nagkaroon ng problema, maghintay ka lang. Meron at merong darating na problema. Kapag nagkakaroon tayo ng problema sa kasama natin sa church o sa ibang tao sa labas, kapwa nating tao, ang unang solusyon natin na naiisip, talikuran natin ito. Kaya nandyan yung mga taong palipat-lipat ng church. Kasi merong problema na iniwan, ayaw harapin. O kaya, ang gagawin natin, gaganti tayo. O kaya naman, kimkimin na lang natin ang galit hanggang sa sasabog na lang. Bakit hindi natin itry ganito? Na ang problema natin sa ating kapwa, ano man yan, gamitin natin opportunity na i-develop ang humility, ang meekness, ang patience, ang pagpaparaya sa isa't isa. Di ba mas maganda yan? Na yun naman talaga ang disenyo ng Panginoon sa atin. Napakasagwa. Kapag ang isang Kristiyano, marami siyang alam sa salita ng Panginoon at meron siyang hindi kinakausap na kapatid sa pananampalataya, masagwa. Ang isang bunga ng malusog na ugnayan sa Panginoong Yesus, nagiging smooth ang relationship natin sa bawat isa. Sa kabila ng maraming problema at kasalanan. Kasi nandyan yung mga Christian graces na bunga ng Holy Spirit sa atin. So pangalawa, makita natin ang ating horizontal relationship. Ang fellowship natin sa bawat isa, makikita natin napaka-importante sa disenyo ng Panginoon. Basahin ko muli, sa makatuwid ay si Kristo, yun ang pinakahuling parte ng verse 15. Verse 16, nasa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi na ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ang ESV, ginamit ang salitang joint. Kanina, nakita natin, joint. Pero sa Tagalog, ginamit ang salitang litid, ligament. Magkaiba pala ang dalawa. At actually, sinasabi ng mga commentators, ang text na ito, ang possible na pinakamahirap na isinulat ni Apostol Pablo sa New Testament. Ang isang blessing, si Martin Lloyd-Jones, dahil isang medical doctor, na na-deal niya ng maayos at malinaw ang mga bersikulong ito. So, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, dahil dating medical doctor, ang joint daw, ito ang nag-uugnay sa ating mga buto. Pero meron din palang ligament, litid, na ito ay isang strong, flexible, connective tissue na nagko-connect sa mga buto para i-support at i-stabilize ang mga joints. Ang ibig sabihin, pag ganyan, meron din palang mga connective tissue para hindi mag-move yung joint, para may stabilize. Ngayon, ang connective tissue na yon na ligament, doon dumadaloy ang sustansya mula sa isang parte ng katawan papunta sa kabilang parte ng katawan. Ang ligament, ang litid, ang nagsisilbing daanan ng sustansya, ng power, ng command na nanggagaling sa ating brain. So, magmula sa isang parte, papunta sa kabilang parte ng katawan, ang litid, ligament natin ang nagko-connect ng sisilbing tulay. At doon dumadaloy ang signal, ang power, ang energy na nanggagaling sa ating brain. At alam natin, kung titignan natin ito ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi. Ang sinasabi niya, kapag ang bawat mananampalataya nag-grow at naglilingkod sa loob ng iglesia, ang sabi niya, nabibuild ang church. So ganito,
Sa isip ni Apostol Pablo, ganito ang kanyang iniisip. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng utos, ng energy, manggagaling yan sa ulo, sa ating Panginoong Hesus. So meron tayong personal na ugnayan, individually. Pero meron ding blessing. Merong power na ibibigay ang Panginoon sa atin, pero hindi niya ibibigay directly. Ibibigay niya sa pamamagitan ng kapatid natin sa pananampalataya. Dadaan sa kapatid natin at ibibigay sa atin. Ito ang kanyang disenyo sa atin. So tayong mga mananampalataya ngayon, ang nagsisilbing litid, daanan ng pagpapala na galing sa Panginoon papunta sa ating kapwa mananampalataya. Hindi ba sa verse 7 at verse 11 ng chapter 4, binigyan tayong lahat ng mga kaloob, pero iba-iba. So walang sino man sa atin na meron siyang mga kaloob na kaya niyang mag-isa, na self-sufficient. Hindi. Kung binigyan tayo ng iba't ibang kaloob, parang physical na katawan natin, ang bawat parte ng katawan natin, dependent sa bawat isa. Hindi pwedeng sabihin ng aking isang kamay na hindi niya kailangan ng aking mata, hindi niya kailangan ng paa. Dependent siya sa ibang parte ng aking katawan. Ngayon, ang picture ganito. Kapag ang bawat isa sa atin na mananampalataya, dahil binigyan tayo ng iba't ibang kaloob, at malusog ang ating personal relationship sa Panginoong Hesus. At na-equip tayo ngayon, dahil merong certain degree ng kabanalan, na-equip tayo ngayon na gamitin ang ating kaloob para sa ikabubuti ng ating kapwa mananampalataya. Ang ibig sabihin, nagiging daanan tayo ngayon ng pagpapala mula sa Panginoon papunta sa ibang mananampalataya. Ganito ang purpose ng fellowship sa loob ng iglesia. Sa ating individual na relationship sa Panginoong Hesus, kung ano man ang aking natatanggap, base sa aking individual na relationship sa aking Panginoong Hesus, sa pamamagitan ko ngayon, dadaan ang blessing mula sa Panginoon papunta sa aking kapwa mananampalataya. At kung ano man ang blessing na ibinibigay ng Panginoon sa iyo dahil sa iyong malusog na ugnayan sa Panginoon, base rin sa kaloob na ibinigay sa iyo, yun din ang dadaan na blessing papunta sa akin. So, ganun tayo dinisenyo ng Panginoon. Meron siyang ibibigay, nakadesenyong ibigay na kaloob o blessing, growth sa atin, pero hindi manggagaling directly sa Panginoon. Dadaan muna sa ating kapatid sa pananampalataya. Unang, application. Mahalaga ang commitment natin sa isang lokal na iglesia. Base sa disenyo ng Panginoon, matatanggap lamang natin ang mga pagpapala na nakalaan sa atin sa pamamagitan ng ating kapatid sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, para mangyari ito, merong dapat commitment sa bawat isa. Merong dapat close relationship sa bawat isa. Kailangan involved tayo sa buhay ng isang lokal na iglesia. Si Sinclair Ferguson sa kanyang librong Devoted to God's Church, ang sabi niya, believing also involves belonging. Ang ibig sabihin, kapag ikinomit natin ang ating buhay sa Panginoong Yesus sa pananampalataya, maliligtas tayo. Pero kasama din doon, kinocommit natin ang ating buhay para sa ating kapwa mananampalataya. Kaya naman sa isang mananampalataya na nakasunod sa disenyo ng Panginoon, ang church ang magiging sentro ng kanyang buhay. Taliwas sa nakasanayan natin, ang church karagdagan na sa marami nating commitment at membership
sa mundong ito. O yung iba, basta nag-a-attend, okay lang. O basta nagpapacheck ka ng attendance, okay lang. Sa isang mananampalataya, ang disenyo ng Panginoon, ang church life natin ang mag-energize sa ating vocational life, sa ating secular work. Ang church life natin ang magbibigay ng flavor sa ating social life, sa ibang relationships natin sa mundong ito. Ang church life natin ang mag-empower sa ating family life. Ang ibig sabihin, nakasentro ang church sa buhay natin. Lahat ng relationships natin, membership natin sa mundong ito, darating ang point na titigil ang lahat ng yan. At ang magpapatuloy na lang sa susunod na glory ay ang church family. Kung gusto natin mag-benefit, mag-grow, base sa disenyo ng Panginoon, kailangan nating involve at ibabad ang buhay natin sa isang lokal na iglesia. Pangalawang application. May isang nagsabi na sa New Testament daw mahigit 50 ang one another statement na ipinapakita ang klase ng buhay meron sa loob ng church. Halimbawa, bear one another's burden. Love one another. Confess your sins to one another. Encourage or exhort one another. Forgiving one another. Be patient with one another. At iba pa, marami pa. Sa mga utos na ito, hindi lamang kailangan natin ng close, intimate relationship sa bawat isa. Kailangan din ng maturity. Maturity. Sa utos na, halimbawa, bear one another's burden. Papaano kakargahin ng ibang kapatid sa pananampalataya ang ating bigatin kung hindi naman natin kayang aminin na meron tayong kinakargang bigatin? Na hindi natin kayang kargahin ng mag-isa. Kaya kailangan natin ang tulong ng ibang kapatid sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, nagre-require ng humility. Sa utos naman na confess your sins to one another. Nagre-require ito na kailangan i-admit natin ang ating mga weaknesses. Tinatanggap natin na tayo ay failure. Ito ang problema sa atin. Gusto nating mag-project na perpekto tayo. Na hindi tayo nagkakasala, hindi tayo nakakaranas ng kabiguan. Natatakot kasi tayo baka ma-reject tayo kapag nalaman ang ating mga weaknesses. Nakakalimutan natin ang acceptance ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ang acceptance ng Panginoon Hesus sa atin. Yun lang ang tanging nagmamatter sa atin. At kapag totoo ito sa ating buhay, makakaya nating buksan ang ating puso. I-admit ang ating mga weaknesses. I-admit ang ating mga failures, ang ating mga kasalanan. Doon mangyayari ang confess your sins to one another. Makikita natin ngayon ang pagpapanggap, ang pretension na kaya natin, na okay tayo, ang kawalan ng katapatan sa relationship natin sa bawat isa, ang bumabara sa blessing na dapat sanang matanggap natin. Ang blessing na ibinibigay ng Panginoon na gusto niyang ipadaan sa ating kapwa mananampalataya. Hindi tayo nag-grow kasi barado. Barado. Yung daanan. Kaya kailangan natin ng maturity. Kaya nauuna ang personal nating ugnayan sa Panginoon. Kapag healthy, malusog, nag-grow tayo,
merong humility. Naunawaan natin ang value natin na nagmumula kay Jesus. Kaya makakaya nating maging totoo sa relationship natin sa bawat isa. Na kapag tinanong tayo, hindi lang simpleng okay tayo, wala tayong problema, pero deep within, ang bigat ng ating dinadala. Ang dami ng ating problema. Hindi nasusolve ang problem kasi nga barado. Ang solusyon na hinihingi natin sa Panginoon, manggagaling yan sa kapatid. Ipapadaan ng Panginoon sa ating kapatid sa pananampalataya. At dahil hindi natin kayang i-admit ang ating pangangailangan, hindi natin nararanasan ang blessing. Ito ang isang katotohanan na mag-a-agree kayo. Madali ang magbigay, pero mahirap ang tumanggap. Madaling tumulong, pero ang tanggapin na kailangan natin ang tulong ng iba, nagre-require ng humility. Kaya napaka-importante na alam natin na tinanggap tayo ng Diyos. Hindi dahil sa ating personal na kabutihan o performance. Tinanggap tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagkamakasalanan dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng power na maging honest. Buksan ang ating puso sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Dahil ito ang disenyo ng Panginoon. Sa ganitong paraan, mabilis na dadaloy ang blessing mula sa isang kapatid papunta sa kabilang kapatid. Panghuling application. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ang bawat isa sa atin binigyan ng kaloob. Ang layunin ng ating personal na relationship sa Panginoon ay para i-grow tayo sa kabanalan. Ano ang purpose? Para maging handa tayo, maging equip tayo na gamitin ang ating kaloob para sa ikabubuti ng ating kapwa mananampalataya. So yan ang disenyo ng Panginoon. Na anuman ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mahalaga. At habang lumalago tayo sa kabanalan, ay ginagamit natin ang kaloob na ito para sa ikalalago ng ating kapatid sa pananampalataya. So ito ang picture ng isang malusog na iglesia. Ang bawat isa, individually, lumalago sa kanilang personal na ugnayan sa Panginoon. At ang bawat isa ngayon, ginagamit ang kanilang kaloob para paglingkuran ang iglesia, ang bawat isa. Ang ibig sabihin, hindi lang nakadepende sa iilan ang gawain ng Panginoon. Mas lalong hindi nakadepende sa pastor lamang. Sa disenyo ng Panginoon, tayong lahat merong kanya-kanyang inassign na gawain ang Panginoon. Base yan sa kaya mong gawin, sa kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At habang ikaw ay nagmamature, nag-grow, na-equip ka, na gamitin mo ang iyong kaloob para sa ikalalago ng bawat mananampalataya, para sa ikalalago ng iglesia ng Panginoon. Kung papaano ang bawat isa sa atin ay may potential na gumawa ng mabuti para sa ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa, alam niyo po ba, ang kabaligtaran, totoo rin. May potential din ang bawat isa sa atin na sirain ang visible unity ng church, ang order. Sirain ang kapwa natin mananampalataya. Kapag palagi natin pinag-uusapan ang kamalian ng iba na hindi naman kailangan. Kapag palagi tayong naghahanap ng mali sa iba, sa kapwa natin, palagi tayong nag-criticize. Nagiging dahilan tayo ng pagkasira ng relationship sa ating iglesia. Nagdudulot tayo ng division sa loob ng church. Nagiging instrumento tayo ni Satan para sirain
ang church. Alam ko po, walang matinong Kristiyano na naisin niyang maging kasiraan sa iglesia o sa kanyang kapwa mananampalataya. Kaya mahalaga na bantayan natin, hindi yung katabi natin, bantayan natin ang ating mga sarili. Kung paano meron tayong potensyal na magdulot ng kabutihan sa ating kapwa, meron din tayong potensyal na sirain ang ating kapwa. Kaya napakahalaga na mag-grow tayo individually. Kung meron tayong importanteng may dudulot sa church, mag-grow tayo individually. Mag-grow ka sa iyong pananampalataya. Hindi ang magkaloob. Importante ang magkaloob. Pero mas importante mag-grow ka. Hindi ang mag-serve. Importante mag-serve. Pero mas mahalaga na mag-grow ka muna. Ito ang pinaka-importanting maiaambag natin sa gawain ng Panginoon, ang ating individual growth. Dahil kung hindi tayo nag-grow, sigurado magiging pabigat tayo sa church. Magiging pabigat tayo sa ating kapwa. At ayaw nating mangyari yun. Kapag lumalago tayo sa ating vertical relationship sa Panginoong Yesus, naiiwasan nating maging kasiraan sa church at sa ating kapwa mananampalataya. At nagiging instrumento tayo ng Panginoon. Nagiging pagpapala tayo ngayon sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At sa ganitong paraan, lumalago ang iglesia. So merong vertical relationship, individual nating relationship sa Panginoon. Merong horizontal, ang relationship natin sa bawat isa. Kapag nagawa natin ng tama ito, lalago ang iglesia ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga isip. Iglesia mo po ito, Panginoon. Ikaw ang nagdisenyo. Ikaw rin ang may alam kung paano ito mag-grow, Panginoon. At alam din namin, ultimately, ikaw ang nagbibigay ng growth, nagbibuild sa iyong iglesia. Ang dalangin po namin, Panginoon, maging gracious ka. I-bless mo po kami individually sa aming relationship sa iyo. Makita namin kung gaano kahalaga ang aming ugnayan sa aming Panginoong Yesus. Nabigyan namin ng oras, araw-araw, ang iyong mga salita, ang aming fellowship sa iyo sa panalangin. At magsikap kami, Panginoon, dahil alam namin ikaw ay Diyos na banal at nagigrip ka sa kasalanan. Magsikap kami na sundin ang iyong mga kautusan, Panginoon. Sa ganitong paraan, nararanasan namin ang growth. Dadaloy ang iyong buhay sa aming mga individual na buhay. At sa ganung paraan din, Panginoon, magiging pagpapala kami sa isa't isa. At mag-grow ang iyong iglesia. At ito ang magbibigay ng mataas na glory sa iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.